At natutuwa ako mga kapatid at nagkaroon tayo ng ganitong pagtitipon via Zoom. And then we study once again this minor prophet na kung saan marami ang hindi nakakaalala o nakakilala tungkol sa minor prophet na ito. It is a very familiar story itong tungkol kay Jonah mga kapatid sapagkat ito'y familiar sa atin kasi ito'y tinuturo sa ating mga Sunday school. At gayon din ay napakasimple ng mensahe about Jonah kapag ito'y tinuturo sa mga bata. Ito din ay masasabi ko na para bang straightforward na naintindihan lahat at maybe we can ask ourselves, bakit nga ba ko ibinigay itong study na ito? Sapagkat itong aklat ni Jonah is about, we have to look for another way kung ano nga ba talaga nangyari sa dagat na kung saan nandoon si Jonah. But I like to suggest siguro sa lahat ng mga kapatid natin tsaka mga nakikinig na maraming revelations at importanteng lessons na matatanggap tayo tungkol sa propesya na ito. It is not, for me, it is not as simple of what we thought. Kasi hindi ito isang simpleng bagay na istorya lamang natin. And then si Jonah, mga kapatid, ay medyo may mix ang kanyang karakter, ang kanyang katangian ay masasabi kong unique. Sapagkat kung titignan natin, siya ay merong pag-uugali na medyo kakaiba sa lahat ng mga masasabi natin ng mga major or minor prophets. So this afternoon mga kapatid, siguro ay titignan natin kung ano yung subject, ano yung signs of the dove. Well, the title for our study is about looking to other perceptions. So siguro ang titulo nito ay maybe nagugulat kayo kung bakit ko nasabi na si Jonah. Sino si Jonah? Sapagkat the Hebrew word for Jonah is simply Yonah or Jonah. Ang ibig sabihin nito ay dove. So si Jonah ay, sabi nga rito, si Jonah ay tinawag na isang, sa Tagalog ay kalapati or dove. And this is a direct translation from the Hebrew word, mga kapatid. So there was a man in the biblical history na ang pangalan niya ay dove or kalapati. Very unusual, di ba? Kung titignan natin. Kasi kung ating iisipin, maraming mga tao ang tinatawag na Jonah. Subalit, kung malalaman nila ang kahulugan ng Jonah, ito ay sa salitang Hebreo ay kalapati. But still, we haven't met anyone. Siguro, wala akong alam. Ewan ko kung meron tayong alam na ang pinangalanan ng ang pangalan ay kalapati. Siguro it's quite possible na sa aking palagay, na ang pangalang Jonah or kalapati ay hindi yan ang tunay niyang pangalan. Malamang ito ay isang titulo lamang na ibinigay sa kanya ng Diyos upang nang sa ganon ay mai-record kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kalapati or dove. At dahil dito mga kapatid, titignan natin, ginamit ang kalapati o the word dove sa maraming okasyon. The only prophet sa buong history sa Biblia na direct and openly na umayaw sa pinag-uutos ng ating Panginoon. And dahil dito, ito ang kasaysayan mga kapatid na kung saan ito yung mga lessons na dapat nating maintindihan. Na nagbigay ang Diyos na ang pangalan ay kalapati or dove. So, kung ating tatanungin, yun ba ang tunay niyang pangalan? Well, I don't really mind kung siya man ang tunay na pangalan o siya lamang ay titulo. But the story of Jonah itself is very dramatic and very colorful mga kapatid. At malalaman natin ito sa pag-usad ng ating study. Because it is so dramatic, it is so intense, it is so colorful, it's a very commonly used sa ating mga Sunday school, the story about the children, the story like for example si David and Goliath, or Daniel in the lion's den,
or ito nga si Jonah sa whale, or Noah's Ark. So ito yung mga Sunday school na nakilala ng mga bata na madaling tandaan sapagkat makikita natin ito yung kanilang pinagmulan. Ito yung mga, like for example, si David na inisling niya isang higante at makikita at maalala ito ng mga bata. And it's so dramatic, it's so colorful story. Now we give it to the children because it's really, kumbaga, it will grab the attention ng mga bata at makikinig sila sa sandaling ibinigay natin ito. However, mga kapatid, kung tayo na mga may edad na, tayo na mga matatanda na, as adult, we should not be misled. Hindi tayo minsan dapat na ma-deceive sa children's story. Just like what the other mga religious sects about yung mga sekta na nagbibigay ng story about Jonah, which is only about na kinain ng pating and still nandoon lang. So we should, it's a very easy to think if this is really for children's story. Kasi hindi usual sa isang may edad, sa adult, about this story. And sometimes we trap, napupunta tayo natatrap tayo sa mga examples na ibinibigay ng Biblia. The story about Dove is extremely unusual. Hindi ito madali. It's extremely complicated din itong character na ito. And the story is so short. Kung makikita natin, it's only 4 chapters. Siguro we can easily, kung ikaw ay ginaganahan na magbasa, mga kapatid, in a single sitting, maaari mo siyang matapos. So let us try to say, I'm trying to say na yung word na dove ay makikita natin maging sa Bagong Tipan. In fact, makikita mo may nag-anyong parang kalapati. It's not a literal kasi sinabi naman niya nag-descending like a dove, like Jonah, lightning, and then a voice from heaven na nagsasabing, "This is my son whom I love." And then kung titignan natin, it opens the new covenant of salvation to the Gentiles. Maraming mga tao, kung tatanungin natin, ano ba ang simbolo ng dove? Well, kung tatanungin ko kayo, marami nagsasabi, hindi lamang ang karamihan ng mga Christians, but all over the world, it is a symbol of peace. It is a symbol na kung saan si Noah ang isang kalapati ay pumunta sa kanyang arko, it symbolizes peace. Even in the United Nations, nakikita mo simbolo ito ng peace. But forget about peace. Hindi yan ang simbolo about the dove. When you say dove, it's not about peace. It's about salvation. Kaya kung titignan mo, mga kapatid, ang dove o ang kalapati ay sumisimbolo hindi ng peace, which is totally wrong na sinasabi ng iba't ibang tao, iba't ibang lahi, at iba't ibang religious group na nagsasabi, dove is the symbol of peace. No, dove is the symbol of salvation. Why? Because through that dove, it means that the dove brings the salvation in the Ark of Noah. And when the son was baptized, na bautismohan ng anak, nag-anyong isang kalapati, ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang tinig ay nagsabi, ito ang aking anak that brings salvation to mankind. And even in the darkest side ng mundo, na nakikita mo na ang simbolo ng promise ng salvation ay makikita, di ba't nagkaroon ng rainbow? So, dove is simply a symbol of salvation that we should realize. It is our pleasure, like right now, na makita natin itong kaligtasan nito na wala sa iba. There is also a symbol of death. A death that is the sign. That is the sign in that earthquake, darkness,
a covenant of death. Meron din tayong tinatawag na death that destroys ang lahat ng mga nilalang sa buong kalupaan. Typically, mga kapatid, kung titignan natin, even the crucifixion ng ating Panginoon, physically, He died. So the teaching about baptism is something na dapat nating intindihin at makita natin. When we must participate, ang sabi nga sa Romans 6, we must participate. Kailangan tayong maging kasama dito, mga kapatid. So ito yung simbolo na kung saan makikita natin na ito yung covenant na simbolo na kung saan bakit pinadadala ng Diyos itong si Jonah sa isang lugar na kung saan anong simbolo meron ito? Is it the symbol of peace? No, it's the symbol of salvation. So I have a questions, mga kapatid, which is I'm happy to ask this question. Bakit kaya pinadala ng Diyos si Jonah sa Nineveh? You can open your mic and then you can say any suggestions, anything na, ano sa tingin mo? Bakit kaya pinadadala ng Diyos si Jonah? I think this is the questions that we need to know. Bakit nga ba siya pinapadala? Anyone, you can open your mic. If you don't want to open your camera, you can open your mic and then you can pwede nyo namang siguro makibahagi sa Bible study natin na bakit nga ba pinadala siya sa Nineveh. Which is ito yung tatakbo ng istorya ng ating study. Pinadala po para sa akin, para pinadala si Jonah sa Nineveh para ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos o gustong plano ng Diyos na pagbaguhin magkaroon ng pagbabago sa kanila. Yes. Thank you, Jennifer. So any more? Sabi nga ni Brother Jennifer, para magbago ang tao, pinadala siya para magbago at magkaroon ng chance. Siguro, ganun yon. So thank you, Jennifer, for that. Meron pa ba kayong gustong idagdag? Oh, Brother Albert. Hello. Yes, Esther. Yes, Sister Esther. Yes. Ano po, gusto siyang ipadala ng Panginoon sa Nineveh kasi po sobra na ang kasamaan na nangyayari doon. So ang gusto ng Panginoon ay mabago nga ang yung magkaroon kasi hindi sila naniniwala wala silang paniwala sa Panginoon. Kaya ang gusto niya, papuntahin si Jonah para nga yun sabihin kung ano yung mga dapat gawin na magbago sila, na makilala nila ang Panginoon, gumawa sila ng mabuti. Ganon. Yes. Thank you, Sister Esther. That is also wonderful. So, natutunan natin para magbago, sabi nga ni Jennifer, sabi naman ni Sister Esther ay kasi sobra na ang kasamaan at hindi sila naniniwala sa Diyos at magbago sila. Meron pa bang iba na gustong magdagdag? Ba't ipinadala si Jonah? Ano, Kuya Albert? Kuya Albert. Ay, yes, Jen, yes. Kasi 'di ba alam natin na yung Nineveh, kung makikita natin parang against sila sa God, 'di ba? Hindi sila naniniwala sa kanya. Pero ang God, binibigyan niya pa rin sila ng pagkakataon na magkaroon ng time para mag-repent, para ma-save sila. Yes. Thank you, Jen. That is wonderful. That is a wonderful answer. Tama yan. Binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan ng chance. 'Di ba? So, meron pa ba? Thank you, Sister Jen. Meron pa bang iba? Ako, meron naman. Okay, go. Ako, iba naman yung pananaw ko. Malamang, malamang kasi may pagkakatulad diyan ng 'di ba si Abraham nung gunawin yung Sodom at Gomorrah ay nakipag-bargain pa siya kung merong natitirang hanggang 'di ba 15 muna hanggang sa umabot ng 5 ganun. Siguro sa Nineveh may gustong iano ng Panginoon doon. Siguro may nakakakilala ng Diyos doon kaya lang
walang nag-prepare sa kanila. Kaya inutusan ng Panginoon si Jonah bilang magkakaroon ng salvation sa lugar na yon. Okay, so ang sinasabi mo, Sister Nora, na malamang, probably, merong few people na nasa truth. Tama ba? Oo, ganun Nasa katotohanan? Ganun yung pananaw ko, kuya, yun. Yes. Oh, of course. Thank you. Meron pa bang iba? Well, lahat ng ito, possible to. Yes. Kasi yung Nineveh, sa panahon ni Jonah, tinawag kasi silang the bloodiest city. Ibig sabihin, sila yung syudad na sumusugod sa iba't ibang mga nayon at bayan. Sila yung yung parang kumukupkup sa mga iba't ibang lugar. Tapos, syempre, alam ni Jonah yon na yung mga tao sa Nineveh talagang mga mandirigma, talagang nakikipag-atayan, ganun. Kaya ayaw niya na puntahan yun kasi una sa lahat, iniisip niya, kalaban niya siguro yun o baka sakaling sila yung susugod sa bayan niya sa susunod na pagkakataon. Oo. So, ibig sabihin, ayaw niya napuntahan kasi baka mamaya sugurin sila pabalik. Tama ba? Opo. At saka alam din kasi ni Jonah na ang Diyos, kaya mapagpatawad. Kaya ayaw niya. ni Jonah na patawarin ng Diyos yung Nineveh. Okay. So, sabi mo, si Jonah, nireject niya ang Nineveh. Tama? Opo, kuya. Yes. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-participate sa tanong at sumagot. Meron pa bang idadagdag, may ihahabol? Kuya, Ay, Ern. Yes, Sir Ern. based on my research, Yes. Jonah wanted Nineveh to be destroyed and Yeah. they deserve God's judgment. And alam kasi ni Jonah that Jonah didn't want to see God's mercy extended to these people. Mm-mm. Yun lang po. Thank you, Ern. That is also napakagandang isipin na gusto ko talagang ma-destroy sila, patayin talaga sila, di ba? Tama? So, yun yung mga causes kung bakit ayaw niya pumunta ng Nineveh. Okay, as we progress, makikita natin kung bakit nga ba. So, firstly, let me introduce itong kanilang pinagmulan. Ito yung lugar na kung saan, sabi ko nga kanina, si Jonah ay tinawag na, whether it is a true name or a title name, it's simply in the Hebrew word Dab. Siya ay nagmula sa angkan ni Amittai, at makikita ninyo, ito yung lugar na kung saan ang 12 tribes. So from here, ini-introduce natin, ano nga ba yung chronological nito? Kung titignan natin ito, marami sa atin sa Christadelphans ay merong ganito. So I want to introduce a chronological perspective nitong view natin para maintindihan natin yung ating study. So kung makikita mo yung green, there is a nagre-represent ito ng mga kaharian ng Israel, itong green, like yung united pa, like si King David, si King Saul, si King David, and then si King Solomon. Pero after nang mamatay ni King Solomon, alam naman natin na na-divide ito, di ba? And the kingdom was really divided into 10 tribes, and then nag-revolt naman, and then ang natira na lamang ay 2 tribes. Mula kay Rehoboam na gumawa ng isang foolishness na decision. And then they followed si Jeroboam, kung makikita ninyo yung yellow shades. And then sa southern naman ng kingdom, makikita mo yung mga faithful kings. At yun ang storya, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng 2 tribo, si Judah at saka si Benjamin. And that is na makikita rin natin na before na na-disappear into captivity, nakita ninyo yung timeline na nawala ito ng between 700 BC, ang Israel nawala. Merong si Judah ay bumalik mula sa pagre-revolt. At dito sa Israel nito, merong 3 magkakaibigan. Let's say, lagay na lang natin ang edad nila ay 18 years old, 19 teenagers sila, si Hosea, si Amos, at si Jonah. Makikita natin na sila yung sa Judah at saka sa Jerusalem, merong 9 na prophets na nagtuturo dito o nangangaral dito at nagpropropesiya.
Subalit sa Northern Kingdom na kung saan nandun ang Israel na kasamaan, ibinigay naman ng Diyos ang tatlong minor prophets, si Hosea, si Amos, at si Jonah. So, bakit ko binanggit ito? Useful ba ito, mga kapatid? Kung titignan ninyo, once na binanggit ang pangalang Jonah, meron siyang two friends na kasama. Tatandaan natin lagi si Hosea at saka si Amos. The problem is this. Kung titignan natin is, if we see the minor prophets sa lupa, about 9 out of 12 na minor prophets, ang lahat ay nagtuturo sa Southern Kingdom. Ito yon kanina. Itong 9 na to sa ibaba. And then kung titignan natin, the more na, sabi nga, you listen to God, the more God talks to you. The less you listen to God, the less naman nakakausapin ka ng Diyos. Yun lang ang pinaka-simple understanding natin sa mga bagay na ganito. So he shall have and shall have more. Sabi nga kung sino yung meron, madadagdagan pa. And even in the parables of Jesus Christ, sabi, yung mga wala. And yet then yung mga wala, mawawala din lalo, mawawala pa rin siya, di ba? So, ang sabi nga natin, he shall have not and shall be taken. Even yung nag-iisa na lang kukunin pa sa kanya. So 9 of the prophets were actually in the faithful kingdom of the south. And then yung 3 are in the northern kingdom. At si Jonah was one of those 3. One of those 3. So here, because there were 3 together, si Hosea, si Jonah, si Amos, isa lamang ang kanilang pananaw. Those 3 are not just contemporaries, but they are friends. They are all in the Northern Kingdom. Itong tatlong ito, inatasan sa Northern Kingdom. So si Jonah has a very important and unique way of preaching. At ang sabi ng Diyos, manatili ang dalawa sa Jerusalem sapagkat napakasama ng Israel that time, under the leadership ni Rehoboam, at sinabi niya si Jonah I have to go to Nineveh upang nang sa ganoon ay to remind or to reprimand or to warning itong mga taga Nineveh. Yes, kung titignan natin si Jonah, or sabi nga meaning dove, was sent to Nineveh by the Gentiles. So mga kapatid, ito yung idea ng Diyos na sinasabi natin na ang Diyos ay nagliligtas and the blessing was not limited only to Israel. But in the beginning of time ay sinasabi na ng Diyos na meron siyang isang anak, hindi lang Israel, and these are the Gentiles. Which is, kung makikita natin, in the New Testament idea, it is not a Christian idea na ang coming ng ating Panginoon ay inihayag lamang sa mga Gentiles. It is not a Christian idea. Even in the Old Testament, alam na nila na kinakailangan na mayroong magbigay pangangaral at may extend ang blessing ng Diyos. And it's always God's plan to reach and to tell all people, cultures, races, provided they have the same common faith and believe in this hope. And that is the reason, mga kapatid, kung bakit napakahalaga na maintindihan natin kung sino nga ba itong si Jonah. Now, let's meet Jonah personally. And the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, go to the great city of Nineveh. Preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. So God said to Jonah, you must go. But verse 3, sabi niya, siguro ito yung very unique ng word ni Jonah. Sabi niya in verse 3, but Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. So, here mga kapatid, we meet, wala akong nalaman o naalala o nabasa in my entire ng pagbabasa ng Biblia
a prophet, whether it is a major or a minor prophet, na openly na nagsabi na disobey niya ang Diyos. Wala akong alam unless everybody is welcome to butt in. Kung meron bang propeta na openly sinabi niya, Lord, ayoko. But only Jonah. Some would say na siguro, yes, Lord. Titignan natin na pumunta ka ni Nineveh and then pumunta siya ng Tarshish. And you can just look who is openly, willfully, na disobey ang Diyos. Some would say siguro na, Lord, yes, I am happy to do that, pero tulungan mo ako, humanap ako ng kasama. You can just imagine even Moses. Lord, mahirapan ako kung ako magsasalita. Binigay the prophet Aaron. You can just imagine ng matanda na si Moses, even si Joshua ang kanyang kasama. And that is the reason kung bakit minsan sa mission work, we have tools. Kasi kinakailangan natin na may makakapagbigay sa atin ng lakas. Pero here, si Jonah sabi niya, openly sabi niya, no, ayoko. Hindi ko tatanggapin yan. That is why sa tingin ko si Jonah was very, very unique. Mga kapatid. He is the prophet who said, no, I don't want to do that and turn away. Literally, mga kapatid, he turned away, takes off in the opposite direction. So that makes Jonah a very unique and interesting person. Parang ang nasa isip ko, nang sinabi niya ito, hindi ka ba kinabahan at sinabi mo ito in front of God? And many readers said it was a wicked. Maraming mga nagbigay ng komento, even in the internet, even the pastors, the priests, and everybody. Sabi, kasi wicked naman wicked prophet yan. Do you think Jonah is a wicked prophet? So let's start. Siguro stop natin yung pagiging nakatulad ng ginagawa ng mga nababasa natin or even yung mga tao na nagbibigay na wicked, naughty prophet yan si Jonah. So stop being judgmental about that. Kasi we can say that maybe or perhaps he truly understands and know what God wants him to do. Alam ko naintindihan niya through the heart na kung ano ang gusto ng Diyos. But he would say, I don't want to do that, Lord. This is the man that we can connect with. And sometimes in our lives, maaaring sabihin natin na, mabigat tong kasalanan na ito. Pero ayoko pa rin alisin to Nako-connect ba natin ang ibig ko sabihin? And that is the reason. And sometimes he's not the type that we glorify or copy. For sure. Hindi siya yung sinasabi natin na dapat natin tularan si Jonah. Because it is not good to disobey God. But this is the person that we can connect. Kasi nangyayari din to sa atin. And sometimes our own personal sin, it's hard for us to release or to tanggalin ito sa atin. Let's see if we can empathize kahit paano kung maawa tayo kay Jonah. Why Jonah immediately say no? Nagbigay ng mga magagandang explanation ng ating mga kapatid. Sabi nga, upang magbago, kasi upang magbago at sinabi nga dahil hindi naniniwala itong mga taong to. And then, ang sabi nga ay upang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. And then may nagsabi rin na baka naman may mga tao na mga kapatid doon sa Nineveh na kinakailangan puntahan ni Jonah. At nagsabi na, pero yung lugar na yan is the bloodiest city. Kumbaga yan ay punong-puno ng dugo. Maraming dumanak ng dugo dyan. At ang lahat ng mga pumunta doon ay mamamatay lamang. That's why ayaw niya pumunta rito. At ang pinakahuli, may nagsabi nga na ang Nineveh kasi ay upang gusto niya itong mapugnaw o masira o ma-destroy. Let's see, here was going, kung ano ang ibig sabihin. You know, Assyria is a very different nation, mga kapatid. The nations na hindi na ito nag-i-exist ngayon, wala nang Assyria ngayon. Ito ay, ang capital nito ay Nineveh, at
in-invade niya ang Northern Israel during the time ng panahon ng hari na si Rehoboam. At dahil dito, napatalsik sila rito panandalian at nagbunyi ang mga tao. Because some of the territory ng Northern Israel ay ganun ang nangyari. Subalit, itong nations na ito na na-invade nila at naging disaster, that is first na nakita natin si Jonah in the Bible record. So imagine ninyo that during the time na in-invade sila, bata pa si Jonah, lumaki ito, under ito ng invasion o under ito ng pananakop ng mga Assyrian. At nakita ng literal ng mata ni Jonah kung paano pinatay ang relatives niya, paano ginilitan at nilagyan ng, the Assyrians are very cruel people, mga kapatid, na nilagyan ng ring ang kanilang mga bata sa ilong at pinakaladkad sa mga ox, sa mga hayop. At makikita natin na upang magkaroon ng ilawan sa paligid during the time sa Northern Kingdom, ay iginapos ang lahat ng mga Kristiyano upang gawing torch, apoyan ito upang nasa magliwanag ang dilim. So makikita ninyo yung nakakakilabot na pangyayari nito. And these are Israel. Ito yung kanilang neighbor. Ito yung enemies. Ito yung kalaban nila, mga kapatid. They are face to face with the new and a powerful enemies. At makikita mo sa green na yan, mga kapatid, imagine ninyo na nag-expand ng sobra, rapid, the Assyrian expansion, sabi nga from 824 to 625, nag-expand siya. So, at dahil sa nag-expand sila, literally, little by little, nanalo naman ang Israel. Dahil sa pamumuno ng mga mabubuti na si Hosea, si Amos, at si Jonah. Subalit, very little lang to. And once the enemies ay bumalik sa kanilang lugar, mga kapatid, everyone was so happy. They are celebrating again. And then they forgot their God. At sinasabi nila, we don't need God anymore. Nananalo nga tayo eh. And that is why, mga kapatid, yung dalawang minor prophet na si Hosea at saka si Amos ay pinadala muli dito sa lugar ng Israel sa northern part, at si Hosea ay si Jonah ay pinadala dito sa Nineveh upang warningan itong mga mananakop nito. So northern part, makikita natin, sinabi ng dalawa na you are misbehaving. Hindi ka na nagiging maayos sa inyong pag-uugali at kinalimutan nyo ang Diyos. Si Hosea was giving a metaphor, isang paghahalintulad na sinabi niya na para kayong mga patutot, adulterous wife na naasawa ng isang husband. Sino ang husband, mga kapatid? Di ang Diyos, who is a faithful husband to you, and yet ikaw ay nangalunya. And the adulterous wife is cheating on the husband. So imagine ninyo, si Amos was giving another metaphor kasama ni Hosea, at ang sinabi niya rito na ni Amos na sapagkat kayo ay mga crook, kayo ay papatawan ng parusa ng Panginoon. Israel is now an adulterous and misaligned. Bakit hindi kasama bakit dalawa sila natira? Sapagkat napaka-tigas at napakatindi ng kasalanan ng Israel na kinakailangan ang dalawang minor prophet ang mag-stay to warn them. Kasi sila yung mga nasa katotohanan. And in this point, si Jonah was told now to go to Nineveh and tell them they all be destroyed unless they repent. Lahat sila ay mamamatay unless sila ay magsisisi. And bring my message to the prophecy against Nineveh. So do we understand now kung bakit si Jonah, mga kapatid, ayaw niya? Masasabi ba natin? Or what's the normal human response? So, kanina nagtanong ako ng suggestions and marami sa mga kapatid ang nag-participate. Siguro nakalimutan natin yung word na scared.
yung takot. Kasi kung makikita ninyo, lahat dito, yes, gusto kong mamatay sila, ayoko silang maligtas. Pero meron tayong nakalimutan. Takot. Scared his life? You know, if I ask kung ilalagay ko siya sa konteksto ng mga naganap nung araw, the modern superpower during that time is USA. At nung kanilang in-invade ang Iraq ay marami ang namatay dito. Kung ikaw ay isang Iraqi soldier, pupunta ka pa sa Washington DC at sasabihin mo kay Biden o kung kanino man ang presidente at that time na mali sila at dapat sila mag-repent sapagkat pinuksa nila ang Iraqi people? O kung hindi tayo lalabas ng bansa, mga kapatid, puntahan natin ang West Philippine Sea. Meron bang pupunta at sasabihin natin na pumunta ka nga sa China at sabihin mo, iwasan ninyo ang West Philippine Sea sapagkat sa amin to? So, imagine ninyo, that is the same thing na sinasabi ng Diyos kay Jonah na pumunta siya sa bunganga ng leon na kung saan ito ay ang lugar ng Ninive, hindi na siya makakaligtas o siya ay mamamatay. So hindi rin natin dapat alisin yung word na may takot. And then si Jonah, siguro sinasabi niya na once naman na ako ay pupunta doon, siguro hindi maglalas ang buhay ko ng 5 minutes. I'm being sent to the enemy's territory. So malamang nito, torturein nila ako at mamamatay ako. And you can just imagine na na-experience niya to during ng kanyang pagkabata. And that is the reason kaya sinabi natin na hinay-hinay din dapat ang mga nagbibigay ng opinion ng mga hindi sa religious world na naughty persons kasi itong minor prophet na si Jonah. Kasi hindi nila alam kung ano nga ba. And what is the other reasons na bakit niya ayaw mag-preach ng gospel doon? What happened? What is the other reason? Actually, it was who Brother Ern who gave a beautiful answer. Wanted Nineveh to be destroyed. Period. Destroyed. Gusto ko silang mamatay. Upang may pagiganti ko man lang ang pamilya ko. I have a question, mga kapatid, and then open your microphone. What happened if Nineveh repent before God? Ano kaya mangyayari kung magsisisi ang Nineveh at manumbalik sa Diyos? Anyone? Siguro po kaya kung bumalik sila sa Diyos is there is no destruction. Siguro wala pong mangyaring gulo sa... Okay. Yep. Thank you, Johnny. Meron pa ba? Kapag ang tao nag-repent, anong kasunod? Brother Albert, pinatawad po sila ng Panginoon. Dahil Correct. If there is a repent, merong forgiveness. Merong forgiveness. And then, ang sabi dito nga kanina, pero ayaw niyang patawarin ng Diyos sila. So meron siyang little vengeance sa kanyang puso. So he was saying, these are the enemies, Lord. Bakit ako magbibigay sa kanila ng forgiveness? These are the people who invade us. These are our land. They killed our loved ones. I don't think that Jonah wants them to be saved. Sabi nga, ng lahat na nagsabi kanina, ayaw niya silang maligtas. Ayaw niya. Ang Diyos, sabi nga kanina ni Jen, binibigyan sila ng second chance yung mga tao. Pero si Jonah, I think, ayaw niya. And this is like the present view people. I don't care kung mamamatay siya o hindi. Literally and spiritually, it's a difficult task.
Alam mo yung mga kapatid, napakahirap na pagsubok ito. If you go to your enemies who are bigger than you, who are stronger than you, at sabihin mo sa kanya, I want you to cooperate with me. So, you will live and you will be saved. Kung sabihin natin ito sa mga tao na mas malakas sa atin, baka tayo pagtawanan at patayin tayo, di ba? This is not just for me, mga kapatid, a children's story. If I am a Sunday school teacher, I wouldn't teach this to the Sunday school student. This is so serious, so striking directly to the heart of every one of us. What we are called to do. Ano ang dapat nating gawin? To give, sabi nga, to give another chance para sa mga tao. Pero ayoko nga, kasi nga, meron nga ikaw na may vengeance nga sa iyong sarili. This is not only looking to a man existed 800 BC. At ito din, mga kapatid, ay nandito tayo to learn and examine ourselves. And we're here to grow ourselves para matutunan natin ano nga ba ang dapat gawin. Do we have the desire to go to our enemies? I'm sure wala. Bakit tayo tumatabi sa in every friends that we have katabi natin? Kasi close tayo sa kanila. Even in the iglesia, tumatabi ka sa mga tao, sa mga kapatid na medyo close ka. Meron ba pagkakataon na tumambi tayo sa hindi tayo close? Bihira, di ba? And say, I want to work with you so that you can be saved. And that is what's siguro si Jonah's biggest challenge. To work with your biggest and strongest enemies. Yun ang naging problema. That's our challenge too. So Jonah rejected it and Jonah evades the mission. Perhaps as a human, we can understand why. Siguro kanina, binanggit ko na nga sa iyo, as a human, ay ayoko yatang gawin yan. He thinks he will be killed. And besides, these are the powerful Assyrians. So bakit pa ako susunod sa Diyos? Na pagpunta ko doon, mamamatay ako at hindi naman ako susunod sa Kanya, baka may chance pa akong mabuhay. That's why he doesn't want to do that. And so, kailangan natin pag-aralan a very real human being. Kailangan natin pag-aralan ano yung pakiramdam ng tao. And that is what makes him like you and like me. So Jonah decides to run away in God's presence. So in my slides, makikita mo, we can ask the question, is it really possible, mga kapatid? Is it really possible that we can flee to the presence of God? Kasi ginawa naman to ni Jonah. Everybody can answer, is it really possible? Posible ba na matakasan natin ang Diyos? Anyone? Brother Albert, para sa akin, yung mga tumatakas sa Panginoon ay yung mga hindi naniniwala, patuloy na gumagawa ng kasamaan, na yung mga nasa kamunduhan, ganun, hindi, yung mga walang paniniwala ay, di ba, gumagawa ng mga katiwalian. So yun ang, ano nga ba ulit yun? Posible ba na makatakas tayo mula sa Diyos? Is it really possible? If God wants us na puntahan mo ito, gawin mo ito. Oo, yun nga. Ganun nga, Brother Albert, yung mga tumatakas sa Panginoon, sila yung mga patuloy na gumagawa ng mga kasalanan, ng mga kasamaan na hindi nagugustuhan ng Panginoon. Actually, kung makikita ninyo sa slide, binigay ko example si Cain. Si Cain ay umalis siya mula sa kalinga ng Diyos at makikita mo, pumunta siya sa isang lugar ng Nod, pero hinabol pa rin siya. And even si Satan means that is the example, went out from the presence of the Lord. Sa Job chapter 1, ito ay isang tao na kung saan, tao na isang makadiyos.
Subalit ayaw niya ng responsibilidad na iniatang sa kanya ng Diyos. At anong nangyari? Isang halimbawa, and the Lord was very angry with Israel and removed them from His presence. Question is, pwede ba tayong possible ba na tayo ay umalis mula sa presensya ng Diyos? This is the quote na I like. Sabi ito ni Amos mismo. Ito yung kaibigan ni John. Ang sabi nga niya rito ay sa Amos 9 na sabi nga niya ay exactly yes, pero you cannot get away from God. Hindi ka pa rin makakatakas sa Kanya. Pwede kang umalis, pero hindi ka makakatakas sa Kanya. Not one will get away. None will escape. So Jonah's flight, the flight of the dove, is lahat ng ito ay nawalan ng silbi, mga kapatid. Kasi let's ask the same questions, mga kapatid. Makakatakas ba tayo? No. Kasi kung tignan ninyo yung principles na to, mga kapatid, sabi nga rito, si Cain went out from the Lord's presence and lived to the land of Nod. Dito yon. At dito din naman, and the Lord was angry in Israel and removed them from His presence. So, pwede ba tayong umalis sa ating Panginoon? The answer is yes. Pwede natin gawin yan. We can flee from God's presence, but we cannot escape what we did. And that is reserved for the judgment day. Pwede mong gawin yan kasi mababiolate yung word na free will kapag hindi pinaintulutan ng Diyos iyan. Pwede mong gawin yan. Pwede ka bang magpakamatay? Yes. Pero binayolate mo yan. And then at the judgment day, mananagot ka dyan. And that is the reason kung bakit pinipilit niya sabihin dito kay Jonah na hindi mo matatakasan ang Panginoon. In fact, instead na pumunta siya sa lugar na pinupuntahan niya, pumunta siya sa pinakailalim. At pinakailalim, malalim na malalim, and dig down sa ilalim na kung saan nakikita mo ay hindi na rin naging mainam. There's a big message na pag-depart sa katotohanan, mga kapatid. During the Last Supper, di ba si Judas was taking the bread even sa ating Panginoon. In the Last Supper, he went out after niyang bigay dito. Why do you think na bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito na umalis siya? Kasi it was a Passover night. He went out. So you must not do na mga bagay sa katotohanan sa gabi. Why not? What would you meet sa street kapag gabi na? Alam niyo ba kung ano mamimit natin is the angel of death. Not one of you should go out of the door of the house until morning. Di ba merong angel of death na sinasabi? At anong sabi rito, mga kapatid? Do not run away from God. Sapagkat ito ay nakakapagbigay sa atin ng panganib. And you just remember, mga kapatid, that the house of God is no longer just a building. The house of God is the community with Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun? Na ang tahanan ng Diyos ay yung mga kapatid na kasama mo. Jesus never fled the company of the brethren, even in the darkest day. Even nang pumunta siya sa Gethsemane, may mga kasama siya. Yun lang nga, yung mga kasama niya natitira ay hindi nakatagal at nakatulog. But even that portion, mga kapatid, may kita natin ito. Judas did, it was night, and you cannot flee in the presence of God. So kung sinabi ng ating Panginoon na you are, na ikaw ay, na ang Diyos ay, nasabihin mo na meron tayong free will, yes, pwede tayong umalis sa kanyang presence if we commit sin. And what is the greatest sin? Living God. You can do that. Pwede natin gawin to. Then I'll give you the greatest punishment. And I'll let you go there. So may mga bagay tayong ginagawa na karumal-dumal.
In fact, tayo nang nakakaalam ng mga karumal-dumal na yan eh. Pero pinapabayaan tayo ng Diyos. Bakit kaya? Sapagkat mga kapatid, yun ang ginusto ng puso natin. And that is the Gentile dig to Jonah's life to preserve. Pero the problem is, sabi nga niya rito, nagpadala, siguro magiging kalmado lang to kung papatayin niyo na lang ako. So, let's think about this bird, itong si Jonah, na tama ba na i-offer niya ang sarili niya? Or just to stay in the boat and will try to save your life? But Jonah is completely indifferent sa mga Gentiles, sa danger. Sabi niya, the Nineveh will die if they won't hear my words. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. Pero pinipilit ni Jonah na, I don't care. Okay lang sa akin. But yan ang ibig sabihin ni Jonah, I don't like my enemies. I am not, these are not my country. So it's just the prophet of God that at least siguro pinaka-less ang spiritual maturity niya na nandoon sa boat na yon. Titingnan ninyo maigi mga kapatid, the sailors prayed to their gods. And itong mga sailors na to, instruct si Jonah na tawagin mo ang Diyos mo. And even in your own time, if you read Jonah chapter 1, the captain of the ships ang gumising kay Jonah. Normally, the captain gives an order. Hindi siya ang gigising sa isang tao. Iuutos lang niya to. But because the wind and ito'y malapit ng masira, natakot ang lahat ng tao. Even the captain himself, pinuntahan si Jonah. This gentle sailor said, you pray to your God. And then the gentle sailor, sabi nga sa verse 14, pray to Israel's God. Para maligtas si Jonah sa sampu nila. Pero ano sabi ni Jonah? No. Kinakailangan ng Diyos, ng dugo, kaya ako na lang. Okay na ako rito, patayin niyo na lang ako. You can just imagine. Brothers and sisters. In the New Testament, there is one particular incident na kung saan ang mga tax collectors, prostitutes entering to the kingdom of God ahead. At ito yung mga kinokondena ng mga Pariseyos. If I ask the questions, kung meron kayong may sakit sa may bahay at pinagaling ng doktor, anong gagawin ninyo? Di ba't magpapasalamat tayo sa doktor? At sasabihin natin sa doktor, ay dok, maraming salamat, pinagaling mo ang tatay ko, ang nanay ko, ang anak ko. Pero these people na kung saan sinabi na, bakit ka nagpagaling? Bakit mo pinagaling ito sa araw ng pamamahinga? Hindi ba't very, kung titignan natin yung pananaw ay kakaiba? Iba ang view? And these are the spirit that Jonah has. Ito yung spirito ni Jonah na kung saan gustong sabihin ng Diyos na hindi yan. I don't want you to be in the kingdom kung ganyan ka. And that is the reason, mga kapatid. And Jesus is not belittling anyone. Jesus was moved in compassion, and the disciples were not, unfortunately. Sa mga disipulo, mamamatay lang ang ating Panginoon. Ang kanilang pinagtatalunan pa ay simple. Sino kaya ang kasunod niya? Who is the greatest sa kingdom? Teacher, sabi nga niya kay John, na may nakita kami na isang tao na nangangaral ng inyong salita at nagpapangaral ng doktrina natin sa Christadelphian. Siguro, nagpapangalan siya, siguro siya kampon ng isang demonyo o ibig sabihin, siya ay isang masamang tao. Hindi ba't nirebuke siya ng Panginoon? At sabi ng Panginoon, maigi pa maglagay ka ng gilingan sa leeg mo at magpatihulog ka sapagkat ayaw kita sa pari. At ano yan, sabi ng Panginoon, I want him to stop because he is not one of us. Na hindi nga natin siya ka-eklesya. No, hindi ko nga alam kung saan siya umaattend. Bakit siya nangangaral ng salita natin? Do not stop, sabi ng ating Panginoon, because yun daw tao na nangangaral sa kanyang salita at nagsasalita sa kanya ay kaisa nila. And that is one who is not against us, is for us, sabi ng ating Panginoon. You might not recognize him as one of the 12 disciples, pero the Father, sabi niya, nakikita siya ng Ama ko. But why on earth could you think
na hindi natin siya kilala. Kasi even though you did not recognize him as one of your group, nakikita yung kanyang ginagawa. He knew God's peoples were, sabi nga sa Israel. And then here, kung titignan natin mga kapatid, on the stormy time, may kita natin na itong series ito ng mga masasamang tao at saka mga cruel, nagkaroon ng isang insidente na kung saan naglalayag sila. And what should we do to you, Jonah? For your God will make mercy on us? So tingin mo ba kakaawaan tayo ng Diyos mo? So ano sabi ni Jonah? Well, kakaawaan kayo ng Diyos ko kung i-offer niyo ako. Jonah wants to commit suicide but using the people na gustong iligtas ng Diyos. At ang sabi niya, itapon ninyo ako and not the prophet of the dead. Diba? Ang Diyos is not the prophet of the dead. On the other hand, He is saying, if you lay down my life, other people will live. Well, napakagandang sinabi ni Jonah. Kung mamamatay ako sa gitna ng dagat, mabubuhay kayo. So parang Christian ang dating. Parang Christ-like ang dating. So let's see. Let's try to join sa participation natin. Tama ba yun? What do you think, mga kapatid, na si Jonah was right to offer himself to the same life para sa life ng mga tao o ng mga sailors na nandun upang kumalma ang dagat? Ano sa tingin ninyo? You can use the microphone. Anyone? Sa tingin ninyo, okay ba yun? I sacrifice myself para sa mga taong ito? What do you think? Brother Albert, para sa akin, okay po yung ginawa ni Jonah kasi sinacrifice niya yung sarili niya para sa kaligtasan ng marami. Kasi kung hindi niya gagawin yung pag-sacrifice, madadamay lahat ng taong nakasakay doon sa boat, lulubog sila dahil sa lakas ng storm. So nung itinapon na siya sa dagat, nawala yung storm, naging kalmado yung dagat. So maraming nailigtas at doon din napatunayan ng Panginoon na meron pa rin siyang kabutihan sa kanyang puso. Thank you, Sister Esther. Meron pa bang iba, Brother Mike? Meron pa bang iba? Any other view? Anyone? Kishi? Meron pa ba? What do you think? From Bataan? Brother Efren, ano sa tingin mo? Okay ba sacrifice ko yung sarili ko just for the sake nito mga tao nito? Di ba napakahirap ano? Parang I think napakahirap na tanong ano, sasacrifice ko ba talaga? Well, I think mga kapatid, this proves may dalawang opinion para dito. The question is, ano nga bang ginawa ni Jesus? May kita ninyo dyan sa board na nakalagay ngayon, anong ginawa ng ating Panginoon? Di bali sana kung meron tayong hotline or meron tayong mobile phone direct sa langit at tanungin natin ang ating Panginoon para gawin to. Yes, the Bible is so true na makikita natin ang ating Panginoon na hindi dapat mag-perish yung mga tao, di ba? No? Pero dapat natin tignan yung dalawang katauhan dito, si Jonah at saka ang storm. Siguro kung titignan natin, anyone who experienced the storm, kasi na-experience ko rin to during my time na pumupunta pa dyan, nang naalala ko, kasama ko si Brother Franz, barko pa lang ang lumalabas noon. Sumasakay kami papunta ng Mindanao.
And then there was a storm na kami, double deck yun eh. Dalaglag ako mula doon kasi pangalawa ako, nasa taas ako eh. So makikita mo kung gaano katindi yun and how much more itong storm na to. So i-compare natin to is kung titignan natin itong ship na ito na nanganganib na maaaring mag-break. Pero meron daw boat na maaari na rin masira, sabi sa Mark chapter 4, kung nakikita ninyo sa screen. Si Jonah, ang sabi ni Jonah, habang siya itulog, sabi niya, and then have a deep, deep sleep. Samantalang pinipilit ng kanyang mga kasama na iligtas ang lahat, including si Jonah. Ito naman si Jesus Christ. So kung titignan natin mga kapatid, ay natutulog din. So it's happening with the same incident. So the other sailor says, how can you sleep? Get up and we'll all perish. Bakit ka pa natutulog? And the other sailor naman, ang sabi nito, sir, wala ka bang pakialam kung tayong lahat ay malulunod? And we have a perfect match sa story. Kasi nga, we want to know ano nga ba ang pahayag ng ating Panginoon. If he is Jonas, kung siya ay nasa katayuan ni Jonah. We know the answer because the answer is in Mark chapter 4. Ang sabi niya, what did Jonah do? Take me out. Kill my life. Throw me to the sea. Kill me. What did Jesus do? He stood up and said, quiet and be still. So in the wind died down. The storm ran away. So isipin mong maigi, mga kapatid, na ito pala dapat ang ginawa ni Jonah. I think we can have confidence. I think the only key there is faith. Kailangan ng pananampalataya. You cannot sacrifice yourself for the sake of others kasi hindi naman ikaw ang Savior. But you can ask God to have mercy para kapatawarin niya at maliligtas kayo. Jonah made the wrong choice. Nang sinabi niya na, kitilin niyo na ang buhay ko because you offer your life to serve others. O kapatid, that's the sound Christ-like naman talaga eh. Pwedeng ko nga sabihin na tama lang yung sinabi niya. Katulad na nagbigay ng komento, tama daw yun. But it's a sound like, Pero how can you sure that you kill yourself and then you will be in the kingdom? Just for the sake of those people who are not yet in the kingdom. He said, no, this is what you should do. Have faith, rebuke the storm, and it will go away. So that is the principle that Jonah overlooked. God extends salvation to the Gentiles. Jonah, presidential prophet to the Gentiles, is called to save the enemy. Ang unang kasalanan ni Jonah, no sympathy for the Gentiles outside of God's mercy. Ang pangalawang kasalanan niya that is wrong, he sacrificed himself, lost sight na ang Diyos ay maawain. Ang sailors brought to safety kasi nagkaroon sila ng spiritual haven para sa propeta, si Zebulun na nagfulfill ng prophecy ni Jacob. And that is the reason why Jesus Christ said, itong mga magnanakaw, itong mga mangangalunya, itong mga tax collector ay mas malapit sa kaharian. The same principle din. Kasi wag nating kalimutan yung word na mercy. Kasi yan ang importante sa mensahe. So the principle of Jonah as overlooked. What did Jesus see that Jonah didn't see? That is the tough question. Faith. Faith. Pananampalataya na ililigtas sila. And God is not interested of human sacrifice. Hindi interesado ang Diyos na dahil isinacrifice niya ang buhay niya, ililigtas siya. God is not interested with people na mamatay. Jonah has said, I am angry, sabi niya. And if you will give him a blood, then isacrifice niyo ako kasi baka yun ang gusto ng Diyos. Offer me my blood because he doesn't want you
to perish. Ang sabi ng ating Panginoon, my Father doesn't want us to perish. Sino ba, alam niyo kung halimbawa, in order for us to be safe at ganun ang pangyayari, edi lahat tayo ngayon patay na. Kasi everybody, including me, lahat tayo ay nagkakasala every day. So the storm go away, at sinabi ng Panginoon na wag mo kaming umalis ka sa aming paligid, and that is the difference, mga kapatid. Jonah lost sight. The fact that God is a merciful God. Nakalimutan niya to. If you look the verse in the Bible about God is merciful, what verse do you see? What verse do you choose? So that God is not looking for sacrifice. In fact, kung tayo nagsasacrifice, sabi nga, we do the memorial meeting as to remember the sacrifice of our Master. We break the bread and we break we have fellowship together with the bread and the wine. Edi okay na pala yun. But if we don't have the mercy, di wala rin. Kasi kung wala kang compassion sa tao na nagkasala, how much more na ikaw ay patatawarin ng Panginoon. God is looking for mercy. Always remember that God is looking for that. I'm just wondering kung yun ang pipiliin natin. Kasi if now, kung meron pa rin tayong something bitter in our hearts with other people, I think we will become like Jonah. And that is what the Lord said in Matthew 9. I desired mercy, not sacrifice. Sabi niya, mercy, not sacrifice. Aanhin natin na religiously na sa memorial meeting, pero hindi tayo maawain. It should be an acknowledgement rather than burnt offerings. Kasi if it is a sacrifice or a burnt offering, number one in the kingdom ang mga Pharisees. Because regularly they do these things. Look who said it. Sabi niya mismo, si Hosea. Hosea is the one na nagsabi nito. Sabi nga niya, siyang nagbigay nito, maybe the same day. Jonah was on the boat the same day just to make it flavor para sa ating study. At kasama naman niya, best friend niya si Hosea. Hosea was saying, don't listen to what Jonah said. God decides mercy. Show mercy, Jonah. Show mercy. Not just blood sacrifice. We have reason. Kasi wrong sacrifice himself. Failure to perceive God's mercy. In conclusion, sabi nga ni Jonah, Jonah himself places beyond God's reach by failing to see God's mercy. If God wants dead humans, siguro lahat tayo patay na. Kung ang ating pananaw at sinabi natin, para kayo maligtas, sacrifice niyo ako. Mga kapatid, for the wages of sin is death and everybody commits sins. Wala tayo, dapat patay na. He wants people to turn to Him. And that is something that He cannot do because He was giving the free will. Hindi magagawa ng Diyos. He cannot do for you na piliin ang mabuti kung ikaw mismo ang umaayaw sa kabutihan. That's why the word is, you can't and you can. Take me out and throw me to the sea. Di sana pinigilan ng ating Panginoong Diyos si Jonah para itapon sa dagat. Who else said that? Take me out kasi ako ay magkasala. Sino ba yung nagsabing, I have sinned, so I must die now? Meron ba? Anyone na nagsabi na, nagkasala ako, so dapat mamatay na ako? Anyone? Meron ba? Sino kaya ito? Di ba? Naalala nyo kung sino ito? Yung guilty, naalala nyo ba? Judas, kuya. Oh, di ba si Judas? Correct. Kishi, thank you. It's Judas Iscariot. Sabi niya, ay, tawag dito, naibenta ko yung taong mabuti. Dapat akong mamatay, and he hung himself. He had sinned, hung himself. Jonah, the same principle din. Sabi niya, dahil sa akin, mamamatay itong mga taong to. So, patayin niyo na lang ako. That's the same principle. I am angry with God.
And because of you, pati kayo nadamay, so patayin nyo na lang ako. And that is the same principle with Jonah and with Judas. Jonah failed kasi he doesn't see that God is merciful, and that is the reason. Beyond control yan, beyond the presence of the Lord. Why? And sometimes kapag pupunta ka ng ibang lugar na talaga magpapakalayo-layo ka, that is the beyond reach sa ating Panginoon Diyos. Pero imaginein mo, lahat ng problema, lahat ng pasakit, that even at the judgment day, aabudin ka ng ating Panginoon. He sigas, angry. Hindi naman siya legalistic kundi siya ay Diyos na kung saan he understand everything. So Jonah story is truly, sa tingin ko, a very fascinating one. So the question is, Jonah was right to offer himself? The answer for me is no. Kasi hindi mo masusuklian na ililigtas ka ng Panginoon kasi sinuway mo siya, and then for the sake lamang na kikitilin mo ang buhay mo. Jonah thought that God is so mad, that God is so mad with him na hindi na siya makabalik. Oh, you can count sa mga kapatid natin na umalis sa katotohanan, halos bihirang-bihira ang bumalik. Why? Kasi wala nag-encourage na makabalik. And that is the reason, spiritually, para silang namatay. And that is not the God of the Bible. The God of the Bible is so merciful na kinakailangan nilang makabalik. That is not the God of the Bible that we know. That is stay in the boat. Sabi nga ni Pablo, kasi masisira ang barko. Why? Bakit to bringing up ito na stay in the boat? Kasi do you think even in the ecclesial activities, in the ecclesial world, ecclesial boat, titignan natin, let us not try to limit. It will break up. It will split the ecclesia. Of course, mag-i-split yan kasi iba-iba ang pananaw ng tao. It will. Look at in Jonah, in Jonah 1. Look at in Mark chapter 4. Diba? Even the storm, nag-split siya. Look at in Paul, sa storm din. Diba? Sabi ni Paul, any problem, any ecclesial activities, any problem in your life, stay in your ecclesia. Are they real to us or not? So anong sasabihin natin? The only thing para makaalis dito sa problema nito, even the responsibility in the ecclesial world, umalis dito. Get lost. Alis na tayo dito at ayaw na natin sa kanila. And finally, mga kapatid, at malapit na rin naman, gusto ko lang i-recap ito. Jonah's first sin is sympathy and mercy. So stay in the boat and we will all be saved. Stay in what we have, even sa trials in life, mananatili tayo. Don't go out to the ecclesial boat. Kasi in the conclusion in our study, Jonah failed to see this God's mercy. And that is my understanding beyond the presence of our Lord. Kung sa tingin natin, hindi tayo kinakawaan ng ating Panginoon, at sa tingin natin na tayo naghihirap ng ganito, that is not our control. When you finally made that decision, God cannot save you kasi ikaw ang lumayo sa Kanya. He is not really that merciful, tandaan natin. Hindi laging maawain ang Diyos. Kung lalayo ka sa Kanya, lalayo ka sa ecclesial world, hindi siya maawain. And that's the point that God would said that I will allow you beyond my reach. Ano ibig sabihin? Beyond my reach. Papayagan kita kung lumayo ka. Beyond my reach. Pero at the judgment day, kukunin ka niya. That's the thing, mga kapatid. Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. See the difference, the number of 3. Nineveh was a very important city and visited required 3 days. And the vine, which is the symbol of the ecclesia, sprang up overnight and died overnight. Why? Kasi umalis si Jonah. But the Nineveh has more than 120,000 people. Hindi mo ba siya ililigtas? And you can just imagine, mga kapatid, kung hindi nangaral si Jonah sa Nineveh, what will happen? Meron bang repentance? Hosea chapter 6, again, the friend of Jonah said,
on the third day, He will restore us, that we may live in His presence. God cannot save us because hindi natin iabot ang kamay natin sa Kanya. And the point that God would said, I will allow you beyond my reach. Papayagan ka pa rin niya. Gusto mo magpakasama? Okay. Gusto mo magnakaw? Okay. Gusto mong gumawa ng kabaluktutan? Okay. Gusto mong maging gusto mong maging masamang-masama? Yes, pwede. Papayagan ka. And that is the true terrifying power of free will. That's the problem. Kasi binigyan tayo ng free will. And I will not violate that free will. Pero in the judgment day, pagbabayaran mo kung ano yung free will na yan. And that is the reason, mga kapatid. And don't run away. Fast forward to cut the story short, for more than 40 days, titignan natin na nag-overturn ang Nineveh, believed God and declared the fast and the sackcloth. Nineveh was forgiven so quickly, pinatawad ang mga taga Nineveh. Why? After that, bakit si Jonah hindi agad pinatawad? What is the reason? Ba't hindi siya pinatawad, mga kapatid? And by the way, nung siya sa 3 days and 3 nights under the belly of the fish, of the big whale, in 1800, may isang tao na nalunok na isang malaking higanting whale na kung saan wala pang 24 hours nung nailabas siya at ang kanyang katawan ay naging kulay parang mga puti na halos nag-iba kasi sa sobrang acid ng whale. So imagine mo kung si Jonah ay inside the belly of the whale for 3 days and 3 nights na nasa loob ng whale at hindi siya namatay. Ang tawag doon mercy. Kinaawaan siya ng Diyos. He didn't die kasi naawa sa kanya ang Diyos. This is the Nineveh, this is the immediate, and this is the mercy delayed. Notice the thing. Notice that si Jonah did not tell them of the possibility of mercy. Ang sabi lang niya, nang dumating siya sa may Nineveh, magsisi kayo, manumbalik kayo para kaawaan kayo ng Diyos. But he never said, kasi kinakaawaan niya kayo eh. You repent, so God will not destroy you. But he never said, Jonah never said na you repent kasi kinakaawaan kayo ng Diyos. That is the reason, ipinaalala ng Diyos sa kanya na kinakailangan mong maawa. And that is the reason din, mga kapatid, naalala niya na nandun siya sa loob ng belly ng isda o ng malaking pating o ng whale. Na sinabi niya na, kaawaan mo ko, Lord. Anong reason? Paano natin nalaman na yun ang kanyang sagot? Kasi in Psalms, binanggit yan, mga kapatid. See, I love the Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy because He turned His ears to me. I will call Him and long as I live. See? Kung hindi sinulat ni David ang Psalms, hindi natin malalaman na ito ang panalangin ni Jonah. And that is the reason hindi dinidinig ang lahat ng panalangin kasi ang panalangin na dinidinig ng Diyos ay para sa kabutihan ng lahat, hindi para sa pansarili lamang. So the lesson, mga kapatid, is mercy and compassion sa lahat. Mercy, sympathy, or compassion outside. And Jonah demonstrated this. And ito yung mga kapatid na finally, I want to finish na sometimes pinoprovoke tayo ng ating Diyos. Bakit? Kasi minamahal niya tayo. Minsan sinasabi niya sa atin yung mga bagay. Kasi yan ang ating kasi upang tayo maging masunurin sa Kanya. And Jonah's mission was to get the people to change. And this is our mission, mga kapatid. Our mission is to change. Salvation is so important for everybody. And every baptism, and this is the literal baptism of Jonah and the spiritual. Bakit gusto mong magpabaptize? Gusto kong maligtas. It is not only, salvation is so important because gusto nating maligtas. Pero the most important thing na nakakalimutan natin is the God manifestation. Na ang Diyos na kinakailangan makita sa sarili natin. Kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw, ikaw ba ay katulad niya? It is like we shall be like Him. Why? Because He loved us na gawin ito.
He tried our lives to change. He provoked us. He pushes us. And maybe sa pagtulak na ito, magbago tayo mga kapatid. Two ways. Pay attention to God's command. Then He will hear us. Provoking us, steering us, giving us so much trials, reprimanding us, telling us to stop what we're doing kung nagkakamali tayo, and intend going to be a different direction. Paano nangyari to? Let me ask the question, what is God preparing for you? Ano nga bang piniprepare niya sa atin? This is the mercy mission. It is the first mission to Nineveh and the second mission. First is the sailors to be saved together with Jonah. Secondly, it is the mission of Nineveh versus sa ating kay Jonah. Kung meron tayong mga ibang tao na sinasabi na wala nang pag-asa yan, mga tagalabas, think twice. Kasi yun lamang ang ating tawag dito, kinakailangan na malaman na God is compassionate, God is merciful, subalit God also ayaw niyang na ang lahat ay mag-perish. Yun lang, Brother Michael, thank you so much.